Ngayong gabi, mag-asawa sa Montalban, Rizal, humingi ng saklolo para sa dalawang anak na kapwa tinamaan ng di pangkaraniwang mga sakit at isa pang patunay na walang deadline sa pangarap. Tricycle driver na nakapag-graduate ng anak sa college. Pagkakataon naman ngayon na makatapos din ng pag-aaral. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Paralisado ang isa, habang isa pa, gumagamit ng colostomy bag. Ganyan ang kondisyon ng dalawang anak ni Fidel at Salvacion. Ang isa sa mga bata, desidido raw na magpatuloy sa pag-aaral sa kabila ng iniindang karamdaman. Nadat na namin ang batang si Troy habang nakikipaglaro sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos maglaro ni Troy, oras na para siya'y linisan. Pasintabi lamang po sa mga naghapunan. Ang lilinisan kasi ay ang nakalabas na bituka ni Troy. Dahan-dahang tinanggal ni Nanay Salvacion ang nakabalot na supot sa bituka. Pinunasan ng binasang damit. Saka muling binalutan ng plastik. Kailangang palaging palitan ng plastik sa nakalabas na bituka ni Troy. Ito kasi ang nagiging daanan ng kanyang dumi. Pero sa totoo lang, hindi dapat kung ano-anong plastik ang inilalagay dito. Ang kaso nga po, wala kaming pambiling colostomy bag. Yung gamit po namin dati, plastic labo. Yung pong ginagamit ko. Hanggang na nagkarasis po siya. Hanggang daming sugat-sugat po siya. Gustuin man ni Nanay Salvacion na ibili ng colostomy bag si Troy, panlamang tiyan pa lang, problema na. Sa kusina ng pamilya, ni walang bigas o ulam. Minsan hindi kami kumakain. Pag humingi sila ng pagkain na wala kami maibigay. Minsan yung anak ko, lumalabas po sila. Nangihingi pong pagkain sa labas. Sunod na nakita ng aming team ang mag-asawa na pasan-pasan ng isa pa nilang anak, si Luis. Dati, maliksi raw si Luis. Pero nito lang buwan ng Hunyo, biglang hindi na siya makalakad. Ihahatid ko na po siya noon sa school. Sabi niya, Mama, hindi na ako makatayo. Yung parang natulala ako nung sinabi niya po ng anak ko, Mama, hindi na po ako makatayo. Simula noon, lagi nang binubuhat si Luis ng kanyang mga magulang tuwing papasok sa eskwela. Sa araw na ito, toka ni Nanay Salvacion ang magbuhat tirik na tirik ang araw at higit 1 oras ang lakaran sa akyat babang daan. Ngunit hindi alintana ni Nanay ang init at pagod. Ayaw niya mag-absent kasi sabi niya, gusto ko niya, Mama, makapag-aral ako. Na kahit anong hirap niya, Mama, mag-aaral ako. Masayahin at palangiti si Luis nang kausapin ng aming staff. Pag natutumba ko, umuuntog po ito. Bigla po natatapilon. Nung pumasok po ako sa school, matagal po nakaupo. Pag tinutulog na po ako ng papa, pinapalakad ako ng papa, hindi ko Pero medyo nag-iba ang ihip ng hangin nang mapag-usapan namin ang kanyang mga magulang. Ano gusto niyo sabihin sa kanila? Salamat po. Bakit ka nagpapasalamat kay nanay at kay tatay? Gusto mo ba tapusin na yung interview? Pagpunta sa CR, binubuhat ko siya. Sabi nga, Papa, mas-CR ako. Kasi kinakalikan. Kasi gumagapang lang siya doon sa loob ng bahay, hindi siya makatayo. Ang lahat ng sakripisyong ito ng mga magulang ni na Luis at Troy, nakita ng barangay health worker na si Belinda. Po yun si Ma'am Belinda, siya po yung nagporsige na, yung para sa kanya dapat na wheelchair, ibinigay niya po sa anak ko, dyan po kay Luis, kaya nagkaroon po siyang wheelchair. Ma'am, nung sa umpisa pa lang talaga, ma'am, na nakita ko yung sitwasyon nila, ma'am. Ano na talaga, parang durog na durog talaga ako, ma'am. Kahit papaano, nakagaan sa problema ang tulong na dumating sa pamilya. Gayunpaman, may mga pagkakataon pa rin kini-question ni Nanay Salvacion kung bakit naging napakapait sa kanila ng pagkakataon.
Sabi ko, bakit sa mga anak ko pa nangyari yung ganyan? Hindi naman ako ganun kasama na tao para magkaganyan na lang akong anak. May pag-asa pa kayang umayos ang kondisyon ng magkapatid na Luis at Troy? Alamin yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Oras na ng tanghalian. Inihanda na ni Nanay Salvacion ang mga pinggan. May kanin naman, pero ang ulam, asin at tubig. Bukod kay Luis na hindi makalakad at kay Troy na hindi na nakakadumi ng maayos, may 3 pang anak ang mag-asawa. Si Tatay Fidel naman, nagsara ang pinapasukang kumpanya. Kaya kahit anong sideline, pinapatos na niya. Minsan, nagpapakasakali po doon sa baba. Itong asawa ko bumababa po na para daw makahanap ng trabaho. Minsan umuwi po din sa amin, wala rin nadala. Kaya minsan nasalubong itong mga anak namin na, Papa, tinapay. Wala pong may bigay asawa kong tinapay kasi wala po siya napasukan na trabaho. Sabi ko, Ama, sana bukas magkatagpo ako ng trabaho para naman mga sa anak ko, hindi naman para sa akin, para sa mga anak ko, para may pambili ako ng mga makakain namin sa araw-araw. Sa interview, nalaman naming meron din palang problema sa paglalakad ang 3 kapatid ni Nanay Salvacion. Napilay naman po kasi yung kuya ko dahil sa palo po ng tatay ko. Pero nung kahuli-huli na po, nakita namin na lumit din po yung mga dito niya. Lumapilayan si Luis. Sa halip na sa doktor, sa manghihilot siya unang dinala ng mga magulang. Pero hindi ito tumalab at may napansin pa raw ang nanghihilot. Sabi po, yung paa nga daw po, parang yung buto, bali, parang hiwalay po. Naglihis daw po yung buto pero... Dahil dito, nagdesisyon na ang pamilya na dalhin sa ospital si Luis. Ayon sa kanyang medical record, walang natanggap na bakuna noon si Luis para sa measles, mumps at rubella. Ngunit hindi masabi kung sa bakuna nga ba o sa lahi kaya nagkaganito ang kondisyon ng bata. Sinubukan ng aming team na makipag-usap sa ospital na gumagamot kay Luis. Pero wala pa rin silang maibigay na impormasyon. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, punong-puno pa rin ng pasasalamat si Luis. Gaya sa araw na ito, nalaman naming birthday pala niya. Happy birthday to you. Kaya tiniyak namin sa pagkakataong ito, hindi asin at tubig ang nasa kanilang mga plato. Kagaling yung bata. Makita pa lang namin ang pamilya na sarap sa kanilang pagkain, parang nabubusog na rin kami. Happy tummy ang buong pamilya, lalo na si Troy na maoperahan na uli sa tiyan. Pero ano ba talaga ang iniinda niyang kondisyon? Nag-ipon po yung utot tsaka po yung tae, kaya may part ng bituka na pumutok. So ang ginawa po nila, yung part po ng bituka na pumutok, yun po ay tinanggal dahil medyo nabulok na rin po yung part ng bituka na yon. At inilabas po nila ito bilang isang stoma or ileostomy. Ang ibig pong sabihin nun, ang ileostomy po, ilalabas muna ng temporarily yung bituka para doon po muna lalabas yung pupo. Ayon kay Doc, Hirschsprung disease ang tawag sa kondisyon ni Troy, isang congenital o birth defect. Ang Hirschsprung disease po, ibig pong sabihin nun, kulang po or absent po yung ugat or in proper term po, yung ganglion cells sa bituka ng isang pasyente, yung pinakamalapit sa puwet na bituka. So, ang nangyari po kay Troy doon ay binuksan po yung tiyan niya at yun nga po ang nakita. Lahat po nung may part po kasi ng bituka niya na pumutok dahil po hindi na nailalabas ni Troy yung pupo tsaka po hangin dahil hindi po gumagalaw ng maayos yung puwet niya. Etong susunod na operasyon ni Troy, hindi biro. Dahil hindi lang ito isang beses na mangyayari, aayusin muna ang loob ng kanyang bituka. Kapag wala ng problema, aayusin na mismo ang nakalabas niyang bituka. Sa ngayon, hindi na plastic labo ang ipambalot sa nakalabas niyang bituka. Dinalhan na namin siya ng 1 dosenang colostomy bags. Bago ang operasyon ni Troy, dapat handa ang kanyang katawan.
kailangan tiyakin na nakakain siya ng maayos. Kaya naman, heto ang aming tugon. Nagpapasalamat po dahil sa tulong po na to sa amin. Na kahit nasa malayo po kami, pinuntahan niya po kami para lang po matulungan ang pamilya ko. Salamat po sa tulong ninyo po. Hindi pa tayo tapos. Para kay Luis, dala namin ang isang specialized wheelchair. Nung pasok ko po sa school, hindi na po si mama mahihirapan magkatid sa akin po. Maraming salamat po talaga. At para masigurong tuloy-tuloy ang biyaya, minabuti rin ang inyong lingkod na tulungan ang mag-asawang sina Fidel at Salvacion na makahanap ng kabuhayan. Siyempre, bit-bit ang puhunan na 50,000 pesos para sa mag-asawa. So, paabot po yan, Nay. Tatay ni Sir Rafi po. Salamat po, Sir Rapi. Kay Nanay Salvacion, may nakikita kaming dalawang option. Yung immediate po, pwede naming turuan siya ng perfume making, dishwashing liquid. So pwede yung immediate na pagkakitaan. Yung isa po, para sustainable, pwede siyang mag-aral ng hilot and wellness training po. Kasi yun po, pwedeng self-employed, pwedeng wage-employed. Kay Tatay Fidel, ang nakikita ko sa kanya ay dahil may konting background siya sa welding, i-enhance natin yung welding niya, pero mag-undergo siya ng 34 days ng welding. Yung ating mga school, required po kasi silang i-assist yung mga graduates nila na magkaroon ng trabaho. Sa murang edad, humarap na sa mabigat na problema ang magkapatid na Troy at Luis. Pero hanga kami sa ipinakita nilang katatagan. Gaya na rin ng mga magulang nilang lumalaban ng patas kahit hirap sa buhay. Hiling ng aming programa na unti-unting matugunan ang kanilang problema at patuloy na maging matatag ang pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal nila sa isa't isa. Dasal namin sa kapatid mo na bubuting kondisyon ni na Luis at Troy at sa kanilang mga magulang, katatagan, upang patuloy na maitaguyod ang kanilang pamilya sa harap ng napakatinding pagsubok na ito sa kanilang buhay. Sa ating pagbabalik, kwento ng tricycle driver na nangangarap na magkaroon ng sarili niyang diploma. Subaybayan natin ang journey to success ni Ronaldo sa pagbabalik ng kapatid mo. Nagbulakbol ng estudyante. Ito ang dahilan kaya elementary lang ang natapos ng 49 years old na si Ronaldo. Na magkapamilya, saka siya namulat at magbagong buhay. At ngayon, susubukan niyang bawiin ang mga nasayang na panahon. Padre de pamilya, tricycle driver, pastor, at high school student? Opo, tama ang inyong narinig. Kasi lahat ng yan, mga katangian ng 49 years old na si Ronaldo ng San Isidro, Tarlac. Dahil sa kahirapan, gusto ko na rin makatulong sa magulang kasi maaga namatay yung tatay ko. Na-grade 2 pa lang ako nung mamatay siya. So, dahil ako ang kasama lagi ni nanay, yung yumao kong nanay, parang nagkaroon ako ng desire na tulungan siya kaagad kasi nga siya na lang nagtatrabaho noon. 4th year high school ngayon si Tatay Ronaldo sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS ng Department of Education. Aminado si Tatay Ronaldo na nakagawa ng ilang maling desisyon sa buhay kaya hindi siya nakatapos noon sa pag-aaral. Magulo nung panahon namin, hindi ako nakapag-aral. So, meron ako naging kaibigan noon na born again Christian. Hindi ko siya iniintindi. Parang para sa akin yung sinasabi niya. Parang ginagawa-ganon lang ako sa kanya. Sa kabila nito, maaga rin naman daw siyang natutong magbanat ng buto. Mga 15 years old onward, nasa construction na ako. Marami-rami kami kasing magkakapatid, 11 kami. So ako yung pangalawang bunso, hindi na ako nakapag-aral. Ayun na, construction na yung yung trabaho ko. 18 anyos noon si Mang Ronaldo nang maranasan ang masasabi niyang calling. Sabi ko sa mga kaibigan ko, ako yung una. Sabi ko, try kaya natin sumilip sa simbahan. Ano kaya ginagawa nila dyan? So habang lasing kami, nagiginig kami ng sermon ng pastor na yon. Nawala yung lasing namin lahat, kami lahat.
So, simula yung araw na yun, nag-decide kami na tuloy-tuloy na kami. Hindi na nahinto yun. Hindi ako magkamali. September 22, 1994. Wala nang pumasok na sigarilyo, alak, mga nanonood sa sinehan, mga sayawan sa mga ganyan. Wala na. Talagang totally talaga, lahat ng ayaw ni Lord talaga, inano ko talaga, tinanggal ko talaga. Sa simbahan din niya nakilala ang babaeng nagpatibok sa malungkot niyang puso at nagpabago sa takbo ng kanyang magulong buhay, si Jocelyn. Sa church po, nung nagka-crush po ako sa kanya, tapos nanligaw po siya noon, mga 4 years po na naging kami. Tapos 18 years old po ako noon, nag-asawa na po kami noon. Lalo pang sumaya ang kanilang pagsasama nang biyayaan sila ng 2 anak na babae. Saktong-sakto sa dasal ni Mang Ronaldo. Kasi dalawa yung pangarap ko sundalo or abogado sana. Pero yun ay naudlot dahil nga sa kahirapan ng buhay. Ang ganda po ng pangarap ko sa kanila kasi sabi ko nga maganda yung gusto kong marating noon na hindi ko naabot. So pinilit kong kumayod ng kumayod kahit maano lang yung sahod natin, mahina lang. At ang desire ko ay makapagtapos sila. Na sila na yung magdala ng ano na yon, yung pangarap na yon. Hindi ko na sila pinilit kung anong gusto nilang kunin sa kursong gusto nila. Basta ang ano ko na lang, ang target ko na lang, ang goal ko, mapatapos ko sila. Umulan man o umaraw, namasada ng tricycle si Mang Ronaldo para sa kanyang pamilya. Sa pagta-tricycle, nagkaroon din siya ng panibagong misyon, ang magsilbi sa mga pasahero, lalo kung masamang panahon. Ang hirap din ng buhay ng tricycle driver, uulan, maiinitan ka, babagyo. Ilang beses ko naranasan yung nagbabagsakan yung mga halaman, kidlat, parang tornado yung hangin, nakahintulat ng sasakyan kami, dire-diretso lang kasi may mga pasero kami. Una sa lahat po, thank God kasi maka-Diyos. Tapos pangalawa po, kahit nasabihin natin na paras po kami hindi nakapagtapos ng college, makikita niyo po sa kanya yung determinasyon na pagiging masipag niya para po makaraos po kami sa araw-araw. Kitang-kita ng kanilang 2 anak ang mga sakripisyo ni Mang Ronaldo para sa kanilang pamilya. Si tatay ho kasi yung tipo ng tatay na may determinasyon ho talaga. Kitang-kita rin po talaga yung pagka-strict po niya. At the same time, makikita mo yung pagmamahal niya. Kasi hindi po yan uuwi sa bahay na wala po siyang maihahapag sa pagkainan po namin. Kapag sobrang hirap po talaga ng pasada, minsan po 2 ulam lang po yung mabibili nila para sa amin lang po. Tapos, usually po, si mama at si tatay ko magkakape na lang, di na po sila kakain. Dahil dito, pinipilit ng magkapatid na masuklian ang paghihirap ng kanilang tatay Ronaldo sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Tuwing recognition day po namin at saka graduation, hindi po siya nakaka-attend. Dahil marami pong pasahero during those times. So mas pinipili po niyang mamasada instead of umattend kahit na alam namin na gustong-gusto niya na makita kami na umakit sa entablado. Dahil nga hindi kalakasan yung kita ng tricycle driver, sabi ko sa kanila, masaya naman ako na matatalino silang bata. Pero ang sabi ko sa kanila, si nanay na ang magsabit, ako na yung bahala sa panghanda. Ayon sa bunsong anak na si Jael, sinigurado niyang sulit ang unang beses na aakyat sa entablado ang kanyang tatay Ronaldo. Sinabihan po niya ako one time, sabi niya, kapag nag-graduate ako ng senior high school, siya po yung magsasabit sa akin. Hanggang sa dumating na po yung senior high, siya na po yung magsasabit sa akin. Tinarget ko po talaga yung with highest honors para sulit naman po yung pag-aantay namin. So akala ko ordinaryong ordinaryong graduation lang siya ng grade 12. So nagulat ako pagbaba namin sa tricycle, para kaming instant celebrity kasi nagpapapicture yung mga teacher, nagpapapicture yung mga parents, yung mga klase. Nagtataka-taka na ako, bakit? Ba't ganon? Pero nung magsalita na siya, naluha na ako. Naiyak na ako. Nung tinawag na yung pangalan niya, tapos binanggit niya yung pangalan ko na, yun nga, nasa harapan ko ngayon ng kaisa-isang lalaki na humubog sa akin, sabi niya. Doon na ako naiyak. He said, sa tuwing lalabas ako ng bahay, pinagawa ko ito, anak kita. Dumating ang araw na pagtapos din ni Ronaldo sa koleyo ang panganay na anak na si Jemima sa kursong accounting. Habang ang bunsong anak naman na si Jael
isa ng 4th year mass communication student. Sabi ko nga, hindi ako papayag na maiiwanan niyo ako. Kasi yung talinong mayroon ko, galing sa akin yan. Nagtatawanan lang kami. Kunti na lang, gagraduate na rin si Mang Ronaldo sa pagpapaaral sa mga anak. Dito na rin niyang binuking sa amin na meron din pala siyang isa pang pangarap na gustong-gusto niyang matupad para sa kanyang sarili. Sasabihin ko siguro na medyo mababa kumpara sa akin naabot ng mga anak ko ngayon, pero para sa akin, malaking ano na yon, malaking katuparan na yon na isa kang tricycle driver, meron ka ng diploma. Parang ganun na lang ang target ko ngayon, yung goal ko. Nakabuhos pa yung mukha ko doon, nakatarpaulin. Nang dahil na rin sa pagmamahal ng kanyang mga anak, malapit nang makatapos ng high school si Ronaldo. May advanced graduation gift din tayo sa kanya sa pagbabalik niya ng kapatid mo. Matapos mapag-graduate ang anak, nalalapit na rin ang pagkakataon ng tricycle driver na si Ronaldo na makapagsuot ng toga. Kaya naman, Ronaldo, it's your time to shine. Dalawang taon ng tricycle driver si Mang Ronaldo. At nung nakilala niya si Lord, mahigit 2 dekada na ang nakakaraan, naging isa rin siyang pastor. Ang latest, graduating na rin si Mang Ronaldo sa high school sa susunod na taon. Bucket list checked. Opo, kung totoosin po, dapat pahinga ko po siya. Pero nga dahil sa gusto ko nga nang magkaroon ng diploma, para may pagmalaki din ako ng aking pamilya. At saka sayang din, ang ganda ng government natin. Pero ano nga ba ang paboritong subject ng schoolboy na si Mang Ronaldo? Mabibilib ka sa sagot. Ang favorite subject ko, mathematics. Kasi sa math kasi, nai-apply natin yung mga pinag-aaralan natin sa totoong buhay. Halimbawa na lang yung sa yung tinatawag natin mga negative, positive integers. Di ba kapag ang tao, dumadami yung utang niya, negative yun. Ang pera mo, parang lumiliit yung value niya. Yung 100 pesos mo, dahil nakautang ka ng 500, ang liit ng 100 mo. Negative integers ang tawag doon. Heto pa, may sports din siya. Kasi ang ganda ng chess kasi yung tinuturuan kanya magkaroon ng patience, yung pag-attack sa kalaban mo, kailangan mag-patience ka. Tuturuan kanya magplano, yung hindi ka basta-basta gagawa ng aksyon na pwede kang mamate, parang ganon. Tapos yung hindi ka dapat nagmamadali sa buhay. Yung talagang nagpaplano ka parang sa chess. Nagpapatutor din daw siya sa mga anak, lalo't mas advanced na ang pinag-aaralan ng mga ito kumpara sa kanya. Ngunit, heto ang inamin ni Mang Ronaldo sa amin. Minsan, nagtatawanan kami, ginagawa namin joke-joke, pero minsan nakakahiya din pala. Kapag yung ikaw na matanda na, ang tanda ng edad mo, ang tanda ng ng itsura mo, tapos tatanungin mo yung mas bata sa'yo. Sa kabila nito, tuloy din ang pagpapasada ng tricycle ni Mang Ronaldo sapagkat kailangan pa rin naman nilang kumain. Ang tanong, paano kaya niya ito nagagawa lahat? Heto ang isa pa niyang sagot na ikabibilib nyo, Jack. Parang time management lang, yung paano mo sila ilalagay sa tamang pwesto lang. Kunyari, araw ng pag-aaral sa ALS ng Monday, wala muna akong gagawin dyan. Hindi mo na ako tatanggap ng mga parts sa church. Ganyan. Tapos kung halimbawa naman, araw naman ng aking pamamasada, pwede po ba ako sa next Monday na lang, sir? Kasi araw na po ng aking hanap buhay ngayon para sa pamilya. Naiintindihan naman po nila. Pero kapag inuobliga po ako, yung sabi nyo, mayroon talaga akong bibitawan talaga. Meron akong isasacrifice talaga. At ngayong abot kamay na niya ang pinapangarap na diploma sa high school, may mensahe si Mang Ronaldo para sa mga out-of-school youth at iba pang mga magulang gaya niya na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang ganda ng kanyang programa. Tinamad na o nawalan na ng pag-asa, parang gano'n. So parang siya, bubuhayin niya yung interest mo ulit. Nasa sayo na lang kung gugustuhin mo talagang pumasok. Ang ganitong padre de pamilya na masipag, mapagmahal, makadiyos, may pangarap at lumalaban ng patas, deserve na umarangkada rin sa buhay. Kaya naman, kapatid, heto ang sorpresa namin sa iyo. Bakit
marami dyan. Di natin kapagin mo. Dapat pwede natin magawa yung ginagawa natin. Daming tao, tapos kami yung nakaswerteng ganito. Maraming salamat po, Senator Raffy Tulfo. Sana po, lalo pa kayong pagpalain ni Lord para marami pa po kayong matulungan ng mga tao, mabigyan ng saya na habang buhay po namin makakalimutan. Maraming salamat po! Maraming salamat po, Senator. Sabi nga ng asawa ko, hindi lahat nabibigyan ng ganito. So, ito ay may tuturing namin malaking pagpapala sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong grupo, staff, ganyan. At sa inyo pong programa. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingatan at marami pa kayong maabot na kagaya namin. Salamat po. Sabi nga, hindi na maibabalik at mababago pa ang nakaraan. Pero sana matuto tayo sa kwento ni Tatay Ronaldo na sinimulan ngayon ang pagbabago para maging happy ang kanyang ending. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Raffy Tulfo, ang kapatid mo